Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ito po yung lingkod Jake Nabong once again of Christ Centered Life Mission. Maayong gabi na imbag nga rabi at mas santos siya labi tayo amin. Welcome po dito sa totoo lang po. Tayo po muna yung manalangin. Heavenly Father, once again, we want to commit to you this time, Lord God. Patuloy po kayong kumilos, patuloy niyo po release yung blessing niyo po, Panginoon, healing, anything, Lord God, that we need, Lord. We just ask you, Lord God, to help us hear you this time in Jesus' name. Amen and amen. Okay, gumising na po kayo, Pastor. Okay, welcome po. Once again, Pastor Joseph of Christ Centered Life Mission. Pangalan, ikaw daw yun eh. Ay, ako na ba? Yung medyo camera po, konti. Nagkakaproblema po kami. Saan ba ako? Iba po ang nakafocus. Salita ka pa, ikaw pa daw eh. Oh, okay. Ako muna magsasalita kasi yung sa camera, pero paki-focus na lang muna dun sa kabila. Abang ano. Okay, thank you po. Sorry po sa aming technical difficulties. Okay, Pastor Joseph po ng Christ Centered Life Mission sa programang Sa Totoo Lang. And maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. Huwag po kayong magsawa. And we pray na talagang makuha po ninyo yung dapat nyong malaman at mapakinabangan sa gabing ito. So, first of all, we would like to thank God for this great privilege and opportunity to be with you every Tuesday nights, and also the unenduring help of Olelo Windward staff. They're so hardworking and very patient with us. May the Lord bless them always. So patuloy po tayo sa gabing ito. Alam ko ang ating kapatid na si Jake ay mayroong hinanda para sa ating anong topic ngayon. At ang hinahanda ko na maski ano na lang. Maski ano? Maski ano na. Okay. Mix. Halo-halo. Yeah. Maski ano, yun lang po. Maski ano na. Ano raw? Maski ano? Yun po yung magiging topic po natin sa title po sa gabing ito. So, titingnan po natin na bakit po natin ay bigyan ng ganong klaseng topic na maski title. ano na. Or title pala. Na maski ano na. Maski ano. Anong tanong mo doon? Para bang, ano ba yun? Oo nga. Kahit alin na. So, titingnan po natin. Ang tanong po natin ay na medyo mahirap yata yung tanong ko. Ano raw? Kasi yung tanong dito na nakalagay, ano sabi doon, ilang mga sitwasyon na ba sa buhay natin rin po na yung mga nakikita natin na napaka-imposibleng bagay. At actually, yung para bang nakikita natin na napaka-imposibleng bagay, ang hirap pang isipin na kung masolve po ba ito or makuha po ba ito, makayanan po ba ito, mga ganun. Mga ganun. Tapos, sabi doon, maski ano? Maski ano. Okay, bigyan mo na yung versikulo. Bigyan na para ano. So, Mark chapter 11 verse 24 po. Pero babasahin ko po sa 22 at 24. Sa Mark chapter 11. Okay, ang sabi po dito, sabi, Jesus replying said to them, have faith in God constantly. Truly I tell you, in verse 23, truly I tell you, whoever says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt at all in his heart, but believes that what he says will take place, it will be done for him. In verse 24, for this reason I am telling you, whatever you ask for in prayer, believe that it is granted to you, and you will have it. Amen. Okay. Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Hindi ako. Okay pala. Oo. Okay, so ang ganda po nung gulong kasama ko. Kahit kailan eh. Nagbakasyon lang. Nawala ako ng 4 months. Ginugulo na ang programang to. Okay, magtyaga lang po kayo. Huwag kayong malito para sa amin. Okay? Ginagawa lang na yung talagang realistic yung ating show na hindi parang edited, directed na napaka-cliche. So, ginagawa natin live reel tayo. Okay, Okay, so napaka ano yun. Okay. So, balik po na sa topic natin.
Ang title po ng ating sa totoo lang ngayon sa gabing ito ay Maski ano. Sabi niya rito, maski ano, nasa hilingin mo, sa panalangin, Kaya raw. ay makukuha mo. Nakukuha. Wow. Maski ano. O bakit mo na topic yan? Ano ba point mo? Siya nga na ba? Bakit nga ba? Okay. So napaka-importante po na alamin natin to kasi isang mga malalaman po natin na ganong klase yung Panginoon ang pinaglilingkuran natin. Maski ano raw. Ano ba yun? Maski masama ba? Yeah. Maski mga kasamaan na ba? Pwede na ba? Or mga ano? Pero Pero ikaw nagsasalita ko. yun ang ibig sabihin ngayon. Ganun ba yun? Dalawahin nyo na lang kaya lagi. Pasensya talaga kayo sa aming mga cameraman sa gabi. Iwan po kung ano nakain nila. Pero Gusto ko magsawa. Kaya nakita po natin to na yun ang sabi ng Panginoong Yesus dito. Maski ano. Ay, umutot pa yan sa likod. Ay, pasensya na po kayo. No? So, okay. So, ano ba yung, ang tanong natin dito kaya masasabi natin, ano ba yung mga desire natin sa buhay? Ano ba yung mga desire natin? Ano yung mga gusto nating magkaroon o gusto mangyari? Mangyari. Grabe yung sinabi sa Bible na binasa natin, ha? Maski sa, kung maniwala ka sa puso mo, sabi niya doon, maski itong bundok na to, Wow. pwede yung palipatin. Yung Buti, Kulaw ginawa lang ng mga Kristiyano yun. Wala nang bundok sa mundo. yung, alam mo, Kulaw Mountain. gusto ko yung Kulaw Mountain Range. Gusto ko, dumugtong ka sa Hawaii at Pilipinas. Grabe hiking to. Ilang bundok akyatin nyo dyan. Nako. Di ba? Hindi ka na mag-aeroplano. 40 years. 40 years na yan. Hindi, gawa na ng highway. Yan. 40 years hiking from Hawaii to Philippines. Grabe. Grabe. Hindi, huwag ka na mag-hiking. Magtarsan-tarsan ka na sa Hawaii na sa ano. Mag ka na lang. Okay, nako po. Luhaan na itong kasama ko sa gitna. Okay. So, ang ibig sabihin lang po nito, hindi naman po literal na Huwag yung pa rin yung bundok. Mga Kristiyano. Tigil-tigilan yung mga Kristiyano. Huwag naman po namang literal natin to, ano? Dahil baka yung mga bundok maubos. Ako, wala nang view yung view. Kawawa ang Hawaii. Ano, puro ng putik ang maiwan. Di ba? Ay, naku. Ay, kumatuloy. Sorry. Okay. Nakakaging literal bundok. Hindi, nakakatawa na lang po yung mga literal na pag-iisip ng mga tao. Na, ang ibig sabihin po ito, maski napakalaki po ng situation natin. Diba? Maski grabe yung sitwasyon natin. Kayang-kaya ng Panginoon na palipasin, paalisin. Ano ba ang problema mo? Napakalaki. Kabundok nga. Mayroon mang sabihin. Kabundok man ang problema mo. Amen. Kung naniwala ka sa puso mo, pwede mo utusan yung problema yan. Nasa yung control na yan. Di ba? Sabi ko, hindi nga, ang solusyon nga sa problema ay hindi sa labas mo, sa iyo mismo. Di ba? Sabi, kapitalismo, imperialismo, komunismo, ang problema, ikaw mismo. Di ba ganon? Kailangan ko tong yung... Ano yan? Kailangan kong abangan tong show na to. Maganda ito eh. Ikaw din mag-aabang. Okay. So, hindi po literal na bundok. Hindi literal. Kundi ubos lahat ng bundok. Walang magtirang bundok sa mundo. Pag ganon, okay? Yung mundo po rito, mayroon po yung tawag dito, nakalimutan ko lang yung analogy ba? Kung ibig sabihin yung bundok, it represents everything. Na isipin mo na yung pinamakalaking bagay sa buhay mo na sagabal sa lahat ng situation mo sa buhay. Masiga bundok man sagabal na yan. Kung hiniling mo sa Panginoon ng may pananampalataya, ay mawawala yung mga sagabal na bundok na yun sa harapan mo. Dahil walang imposible sa Diyos nating si Jesus. Ang ganda. Whatever. Whatever nga. Maski ano na. Maski ano. Amen. Maski gaano kalaki. Pag hiniling mo kay Lord, kayang-kaya niyang i-resolve at ibigay niya ang Walang mga bagay imposible. na yan.
Yes, ituloy mo. Then, Kaya ang ganda yung pastor na yung sinasabi niya walang imposible. Kasi sa illustration talaga ng Panginoon na binigay rito po. Babasahin niyo lang po yung Biblia sa chapter 11 ng Mark rin po. Napakaganda kasi yung ginamit na illustration ng Panginoon. Napaka-imposible talaga eh. imposible noon. Hindi talaga pwedeng paano ko ba palipatin tong bundok na to? Na ilang taong pwedeng magbuhat niyan or hukayin yung bundok na yan para ilipat na hindi malipat-lipat. Kaya ang binigay Tulad ng talaga Hawaii, ma-interrupt kita, ang Hawaii. Ang laki ng kinikita dyan sa Diamond Head na yan. Piece, dollar kada pumasok. Pag may sasakyan, $5 siya. Ewan ko, tinasan na. Di ba? Oh. Kung totoo siya kung yan literal yan, ilipat natin sa Pilipinas yan. Kumita naman ng Pilipinas. Ang Di ganda, ba? no? Oo. Kaya kuwan talaga kung isipin natin, napaka-imposible naman yata ito. Napaka-imposibleng isipin. Kaya yun ang point talaga ng Panginoon. Yung mga imposible sa buhay na walang imposible if we Sa believe it in Panginoon. your heart. Pero huwag natin kalimutan po, sa simula ng bersikulo na binabasa po natin, have faith in God. Hindi po tayo, kasi meron naman yung iba na baka sabihin natin na, I can do this, I can do this. Gunggunam. I can do this, I can do this. Ano? Gunggunam, gawin. Gunggunam. I can do this, I can do this. Yun pala, hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon na we can do it lang. Ang ibig sabihin niya, manampalataya tayo. Yes. Dahil mas lalo na sa mga bagay na napaka-imposible, ang kayang gawin natin yung mga ano lang, hindi impossible. Yung kaya lang rin natin, yung kaya lang sa kamay natin na abutin or gawin. Pero when it comes to impossible things, talagang ang ibig sabihin ng Panginoon ito, have faith in God. Yes, pakilusin natin yung faith natin sa Panginoon. What is the use of our faith kung di natin i-exercise? The dead faith yan. Patay, maki. Na faith. Maki. Di ba? Hindi yun. Huwag natin, dahil may mga faith ding patay. That's true. Ngawa ng ngawa, salita ng Diyos. Hindi naman nakikita sa buhay nila yung sinasabi nila salita ng Diyos. Di ba? Sabi nila, sabi ng Biblia, ikaw day gagaling pag kayo nanalangin. Sila mismo may sakit. Paano kasi? Hanggang ngawa ka ng ngawa, subukan mo naman yung sinasabi mo, may experience mo sa buhay mo. Amen? At ikaw pag nagkasakit ka mismo, sabi mo, Lord, sinasabi ko sa mga tao na pag may sakit, gumagaling sila. Di ako, gusto ko marinasan din ito. O ngayon, hindi na lang information yung binibigay mo, kundi impartation na. Dahil ikaw mismo tikman mo, ini-impart mo sa mga tao. Hindi yung nabasa mo sa supot ng gawgaw, tapos sinabi mo sa kabuha mo, ay walang kabuhay-buhay yun. Diba? Ang faith dito na ibig sabihin, active na faith. Yung talagang naniniwala, naninipalataya, believe na believe ka talaga na yung Diyos na binabanggit mo dito ay kaya niyang gawin itong mga bagay na to. Nagabundok man yung mga problema, nagabundok man yung mga sagabal sa iyong bisyon, sa iyong mga gustong mangyari sa buhay mong ayon sa gusto ng Panginoon, gabundok man yan, ay kaya mong sabihin sa bundok, bundok, tumabi-tabi ka. Hindi po literal na bundok to. Hindi po literal na bundok. Dahil kung literal na bundok, wala na po yung Wilson Tunnel sa kapalitan. Pwede natin pa, yung bundok. Pabika nga bundok para may highway dito. Maraming Kristiyano, di ba? Kung lahat ng Kristiyano, nagsabay-sabay. Di ba? Sabihin nyo. Di ba? Wala. Baka pati bundok na paglagyan ng highway, wala na. Hindi na natin naiwan. Hindi po literal na gano'n, kundi mga bundok na mga situations, sa bundok na mga buhay, sa mga buhay natin, na tayo mismo ay parang nasa kadiliman, di natin makita ang kabila noong buhay natin, di ba? Pagkabundok ang problema sa buhay mo, halos hindi mo makita ang hinaharap mo. Hindi mo makita ang bangir, di bangir na. Di ba? Maganda pala dun, Jay Bangir. Oo, pagkakaya mo sa tuktok, ang ganda pala sa bangir. Pagpintas mo, Jay Gayam. Yeah, ganun. Di ba? Maganda pala dun sa kabila pala. Nakikita lang natin dito, kumbaga we're surrounded na ang pangit naman itong lugar ito, pero hindi natin alam sa kabila pala, ang ganda-ganda pala ng view. Pero yun lang yun ang ibig sabihin ng Panginoon dito na, yung mga problema yan. Kasi when it comes sa bundok kasi, hindi natin siyempre, talaga nakakaharang yan. Ay, nasubukan mo nag-hiking. Diba? Na-experience mo nag-hiking sa Diamond Head noon, diba? Nakakapagod. Habang nandun ka sa nakita mo, puro putik, puro bato, puro mabababa. Pero, bakit ka nag-stride? Mas ganun wala ka nakikita naman along the way. Diba? Pag-stride mo, pagdating mo sa tuktok, tingnan mo na, Waikiki. Diba? Diba, kita mo, ang liwanag, kita mo lahat, wow. Waikiki, Tapos yung Honolulu. hangin, ang sarap. Diba? It's worth it yung pagod mo. Ganon din po sa buhay natin. Gabundok man po yung mga problema natin. Pag magkaroon tayo ng faith sa Panginoon, natutulungan niya tayo na makalampas diyan
Sabi nga, behind the clouds, the sun is still shining. Wow. Ang ganda ng liwanag sa kabila. Napakaliwanag. Ang Madilim ganda. man ang madaanan mo, sige pa rin, strive ka pa rin. By faith in the Lord, makakaraos ka dyan. Amen. Dahil walang posible sa ating Diyos. Ang ganda. Ang sarap-sarap. Pag just to know na walang imposible sa Panginoon. Kasi maraming sa buhay natin na mararaanan po natin, Pastor, na talagang pagtingin natin ito, imposible itong relasyon na to na ma-restore. Parang gano'n, no? Imposible na makuha ko pa itong trabahong to, wala akong experience. Imposible, ang dami nating ini-excuse ba na parang imposible para sa atin. Pero, manampalataya tayo sa Panginoon. Kasi, alalahanin natin, ang nagsalita po rito ang Panginoong Jesus. Hindi po ito basta-bastang tao ang nagsasalita rito. Hindi lang ito po basta-bastang isang, yung professional, whatever, na kaya niyang gawin yung mga whatever na nagagawa dyan. Pero itong nagsasalita rito mismo, ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasabi rito na walang imposible, have faith in God. Pero yung sinasabi rin nito na whatever you ask, believe in your heart that you will have it. Hindi naman yung mga bagay-bagay na ikakasama sa atin. Hindi naman yung ibig sabihin natin ito kasi masasabi natin, gusto ko ng maraming pera, gusto ko na, merong, alam niyo ba na maraming may point rin na mayroon rin yung, pwede rin yung magiging weapon na magiging ikakasama sa atin in the long run. Hindi naman sinasabing masama ang pera, hindi natin sinasabi na hindi tayo pwedeng magkaroon ng pera, pero pag yun na lang ang hinahangad natin, masisira rin naman yung buhay natin kung sa ganon. Kaya huwag nating hingiin na ganong klaseng hingi. Yung mga something na ikakabuti rin naman. Ay, bahala ka. Sabi niya rin, whatever. Whatever nga lang. Mag-ingat ka sa hinihingi mo. Because ibibigay there are times also, there are times din na kung saan ibibigay. persistent tayo, ang Panginoon din natin, disciplinarian yan. Sige, mapilit ka. Bigay. Di ba? Di ba may ganun tayong mga magulang, di pag very persistent ka, hindi ka humihinto, na makulitan sila, di ba? Sige na nga para mahinto ka lang. Pero ang purpose nila is to discipline you. No. Para makita mo, if you want the hard way, okay, you ask for it, you get it. Pero ang purpose ng magulang natin in that, as you say, is that yung tayo ay matuto sa ating katigasan ng ulo. Diba? How if, ganun din ang purpose ng Lord sa atin. Ayaw niya, pero mapilit tayo. Gusto na tayong matuto sa katigasan ng kakulitan natin. Sabi ko nga lagi, if there's an easy way, choose that way. Don't give yourself a hard time. Kasi for every hardship, mayroon kang nasayang, mayroon kang natapon, may na-delay. If there's a shortcut, daanan mo na lang. Huwag ka na lang go around the bushes kasi you wasted your time, you wasted your energy, you wasted a lot of stuff. Since nakarating ka na, hindi ka pa nakarating. Yun ang importante doon. So, sinasabi ng Bible, whatever, diba? Ingat ka na lang sa mga hinihingi mo. Make sure na yung hinihingi mo ay ayon sa paggusto ng Panginoon. Make sure na ang hinihingi mo ay talagang ikakabuti mo. Amen? I'd rather receive yung blessing ni Lord kaysa yung chastisement or discipline ng Panginoon. Dahil ang disiplina yung gumawa ng masama. Tama ba? Ang binibless yung nakaka-bless. Ganun lang kasimple yun. Diba? So, I'd rather receive yung mga fruit of blessings ng aking obedience sa Panginoon than yung discipline to my disobedience and stubbornness. Mas gusto ko pa yun. Yung alin? Yung blessing behind my obedience unto God. Kaya, ang formula lang, tingnan mo yung mga tinihingi mo. Dahil sabi ng Bible, anything. Wow. Diba? Anything. Ibibigay niya yan. But the question is it a blessing of your obedience or is it a discipline to your stubbornness? Pero tingnan mo dalawang yun ang purpose noon, may gagawing mabuti sa'yo. Pero yung isa, hardship ka pa po. Doon sa isa, madali na lang. Makaka-level to na ang Lord sa plano sa buhay mo. Di ba? Hindi na madidelay. Kailan may topic namin, yung maganda to na topic sa Bible study, yung sa part ng buhay mo, gusto mo maging busy si Lord. Yung busy si Lord na nilalaro ka niya, nilalambing ka niya, o busy si Lord na nililinis ka niya. Ba nag-ending na kami dyan sa video namin? Okay? Sorry po. Hindi pa kami nag-ending. Okay, di ba? Ayun.
Ano bang gusto mo? Yung busy si Lord sa paglilinis sa'yo dahil kasalanan ka ng kasalanan, mess up ng buhay mo? O yung busy si Lord na hinihalikan ka niya, kinikiliti ka niya, kayakap ka niya. Yung bang parang tatay at anak yan, or nanay at anak yan. Yung nanay, busy na kinikiliti, inaalagaan, nilalambing, nilalaro yung anak. O yung nanay mo ay busy naman na nililinis ka, yung domini mo, yung everything. Saan sa dalawang yun gusto mo maging busy ang Panginoon? Di ba? For me, I want the Lord to be busy, bonding with me, not cleaning me up. Di ba? Kasi pag naging busy siya to clean me up, less na yung bonding namin. Same is true. Mas maganda na yung ilingin mo na lang, i-design mo na lang yung mga bagay na mag-improve ng inyong bonding ng Panginoon. Ganun ang kasimple yun. Yung ikakabuti rin talaga. Yes. Be careful nga. Kasi, Napaka-importante. maski posible, pwede eh. Kung yung bundok nga, pwede ilipat eh. Napaka-imposible nun, di ba? Kaya ingat na lang tayo. Kasi maski posible, ibibigay niya. Ganun kasimple yon. By faith, na hiniling natin sa Panginoon. Especially kung ikaw very faithful sa Panginoon, naku, grabe ang Panginoon dyan. Hindi niya tayo matiis. Kaya ang ganda-ganda rin talaga, Pastor, no, na parang tinitignan talaga natin sa puso natin na bakit ko ba gugustuhin ito? Baka kung sa totoo lang, bakit ko ba kasi gusto ko lang magiging isang sikat na gusto kong patalbugan lahat. Yung parang mga ganong klase mga motibo ba, napakahirap nun pag kasi maganda sa umpisa yon, pero ang dulo nun para distraction pala. Yeah. Kaya titignan rin natin yung mga hinihiling natin sa Panginoon. Tama yung point nyo po, Pastor, na titignan natin kasi nga maski maski Kaya walang imposible po. Alamin po natin na ang Panginoon po natin kayang gawin kahit anong mga bagay. Maliban sa kasalanan, Hindi kaya ng Lord yun. Hindi kaya ng Panginoon yun. Kaya, Yun sinasabi natin, ano yung hindi magagawa ng Diyos na kayang gawin ng tao? Magkasala. Yun. yeah. Gumawa ng Other than that, kaya ng Panginoon. anything. Name it. Yeah? Hindi sky is the limit. Hindi ganun si Lord. Hindi lang sky ang limit ng Panginoon. Ganun siya katindi. All things are possible. Amen. Ano pa? Kaya kung mayroon tayong mga mahal rin sa buhay dyan, na mayroon tayong medyo konting distansya at hindi natin natutulungan physically doon, or may mga sakit doon, na hindi natin kayang gawin, daan natin sa panalangin. Ang sabi ng Panginoon ask and believe in your heart, you will have it. Kaya napaka-importante, alamin natin na walang distansya rin po sa prayer. Amen. Kaya yung mga hinihiling rin po natin, sometimes hihiling tayo ng mga bagay na hindi lang puro sa sarili natin. Yung right. parang hindi lang tayo laging nagbe-benefit. Kaya hihiling tayo ng something na, Lord, i-bless niyo to, pagalingin niyo po yung nanay ko po na ito. Yung mga ganong klaseng bagay ba na hindi yung selfish, selfish ambition na yung parang nagsha-shopping list, pupunta sa grocery, puro lang para sa atin. Isipin naman natin yung kapwa natin na may mga kailangan. Alam mo, gandang principle na binigay ni Lord sa akin, diyan. Pag inisip mo daw yung pangailangan ng iba, si Lord ang bahala sa'yo. Pero pag inisip mo laging para sa'yo, sabi ng Lord, busy ka na sa sarili mo, okay lang, ikaw na lang bahala dyan. Pero pag yung inisip mo daw yung kapakanan ng kapwa mo, dahil sa kabisihan mo, napabayaan mo ang sarili mo, si Lord naman mag-take over, naalagaan ka naman niya. Dahil wala ka nang inisip kundi kapakanan ng kapwa mo, ikabubuti nila, ikatitino nila. Siya naman ang bahala sa iyo. Kaya ang ganda ng prinsipyo ng Panginoon. Kasi tulad ng sinabi nga ng Panginoon, you will lose your life here. For my name's sake, you will find it later. You will gain it there. Matatagpuan mo doon. Wow. Mawala mo man dito, makatagpuan mo doon sa langit yung mga wala mo. So fair. Huwag mo na iwala yung buhay mo dito. Di ba? Ibig sabihin, iwala mo para sa kabutihan at sa kagustuhan ng Panginoon. Pag sinabing kagustuhan ng Panginoon, automatic kabutihan yun. Di ba? So, redundancy na sinabi ko kanina. Correct niyo po ako doon. So, napakasarap po ng binasa natin sa gabing ito. And I pray po, naintindihan po natin at i-apply po natin sa buhay natin. Ngayon po may maitutulong kami in area na kung saan gusto niyo pang liwanagin. Kasi kulang po yung time namin dito. Yeah. Actually, we only got less than 4 minutes na tayo ngayon para matapos ang programang ito. So, kung ano man po yun na gusto nyong malaman sa amin or ma-elaborate pa namin to, mailawak pa natin ito, marami kaming contact information na nag-plus-plus dyan sa harapan ninyo na kung minsan nawawala, kung minsan mali ang lugar, magsalan nyo na lang po. At least isulat nyo kaagad. Okay? Contact nyo po kami dyan. So, tunay po,
napakasarap po talaga. Ayan, sa wakas natagpuan ng aming mga operator dyan, yan po. Contact niyo po kami dyan, tawagan or mag-email kayo at malalaman po ninyo ang inyong gustong malaman. Okay? So, manalangin po tayo. Mga banal, sa pangalan po ng iyong anak na Jesus, minsan pa po kaming lumudulog at lumalapit sa iyong nananampalataya ulit, Panginoon, na buong puso namin na ikaw lang ang kasagutan sa amin. Ikaw lang makakasagot sa aming pangangailangan. Lord, sa lahat po aming mga manunood sa gabing ito, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Hayaan mo itong boses namin, maging presensya mo sa pamilya nila para mawala lahat ng gawain ng kalaban sa buhay nila, Panginoon. Kung kailangan nilang kagalingan sa pisikal na katawan, hiniling ko po, Panginoon, ang kagalingan, ang dumapo ngayon din sa pangalan ni Jesus. Mga solusyon sa problema nila, Lord, bigyan mo sila ng wisdom and knowledge paano may resolve yung mga problemang yan. Salamat, Ama. At ang salita mo, hindi babalik sa iyo lang nangyari, bagkus sa gagampanan ito, kalulugod mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Amen. Okay? Amen. Please, patuloy niyo pong subaybayan itong show na ito. Sa totoo lang, every Tuesday, same time po, same channel. Mas madali na lang yun, kung ganun. Oh. Same time. At kung mayroon kayong mga katanungan, yes, yung tulad po sabi ni Pastor po, i-email nyo lang po para maging topic rin po namin dito sa totoo lang. At kung gusto niyo kami makabanding, every Sunday po, nasa Kanyoy po kami sa Bible likod study rin po. likod ng Jack in Jack the in the Box. Box. Sa may Kahuhi pa Street. Ay, hindi Kahuhi pa. Kia Ahala. Kia Ahala. Doon po kami. Nasa first door tayo, kaya First kitang-kita. door, You have to May binding sign with naman us. Alas 2, nandun po kami every Sunday. God bless.